Medyo mahina ang signal. Shalom Alaikum. Shalom Alaikum. Today is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 6 verses 20 to 26. Glory to you, Lord. And raising his eyes toward his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy, on that day, behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang Ebanghelyo ni St. Matthew chapter 5 sa Beatitude is, ang nakalagay po na title doon is The Sermon on the Mount. And then dito kay St. Luke is The Sermon on the Plain. So, baka magtaka kayo. Joy Hernandez, good morning. Baka magtaka kayo, bakit this is the same sermon. Baka magtaka kayo, bakit the same sermon, but why the title of St. Matthew is a Sermon on the Mount, and then here is sa Sermon on the Plain kay St. Luke. Kasi mga kapatid, ang audience ni St. Matthew sa kanyang Gospel, sa kanyang sulat, sa kanyang sinulat ng Gospel ay ang mga Hudyo. Ipinapakilala ni St. Matthew ang Panginoong Kristo na siya yung the new Moses. Di ba? Kung makita ninyo, kung nabasa niyo na yung buong New Testament or yung Gospel, yung Gospel, take note mga kapatid, another trivia, there is only one Gospel, but there are 4 writers. And 3 of it is considered a synoptic gospel. Matthew, Mark, Luke, yan yung synoptic gospel. There is only one gospel, but there are 4 gospel writer. Matthew, Mark, Luke, and John. So these three are the synoptic gospel. Matthew, Mark, and Luke. And then the Gospel of John is malalim po yung theology ni John. Si Matthew, ang audience ng kanyang ebanghelyo, na pinapakilala niya na ang Panginoong Jesucristo is the new Moses, greater than Moses. Kasi kung makikita niyo sa ebanghelyo na si Moses ay every time na magsalita niya, sinasabi ng Panginoon, sabi ni Moses, sinasabi ng Panginoon, ganito bla bla, sabihin niya yung mga batas. Pero kung nakapagbasa na kayo nabasa niyo na yung buong ebanghelyo, makikita natin doon, especially sa Matthew chapter 5, umpisa sa Matthew chapter 5, ang palaging intro ng Panginoon, ito yung sinasabi ng una, but now I say unto you. Diba? Makikita natin na
ang Panginoong Kristo na yung nagsasalita. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, unlike si Moses before na sinasabi ng Panginoon na ganito ang batas. Pero ang Panginoon, kung nabasa niyo yung Matthew chapter 5, sinasabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo. Kaya ang Ebanghelyo doon kay St. Matthew sa Matthew chapter 5, yung Beatitudes, ang title doon is The Sermon on the Mount. Pinapakilala niya na ang Panginoong Kristo ay ang bagong Moses sa bagong tipan na magpapalaya din sa kanyang bayan in a different way sa kasalanan, tulad ng binabanggit sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. And then, siya na yung bagong Moses na sinasabi niya na siya yung nagbibigay ng mga bagong kautusan. Di ba? So, maintindihan niyo yan yung sinasabi ko kapag nabasa niyo yung Matthew chapter 5 hanggang chapter 6. Lagi sinasabi na po na, but I say unto you. Yan. So yung little background. And then here's a gospel according to St. Luke, ang Sermon on the Plain. And raising his eyes, because ang audience dito ni San Lucas ay ang mga hintil, mga mananampalatayang hintil, mga na-convert or tumanggap sa pananampalataya. So, Sermon on the Plain, it's not anymore mount. So, may kahulugan yun kung bakit sinabi ni Saint ni San Lucas, ang mountain kasi, it recalls them that God gave a law to Moses in Mount Sinai. Then dito sa plain, Sermon on the Plain, sinasabi niya na ito yung para sa mga hindi lang para sa mga Hudyo ang pangangaral na ito. Kasi Sermon on the Plain and not anymore in Sermon on the Mount. And sinasabi dito, blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. So yun yung introduction. Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will be loved. Blessed are you when people hate you and when they exclude and insult you and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven, for their ancestors treated the prophets in the same way. And then yung babala, sabi niya, but who to you who are rich, for you have received your consolation. But who to you who are filled now, for you will be hungry. Who to you who laugh now, for you will be grieved. And who to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophet in this way. So makikita natin na ang isa na yung halimbawa, isa na yung sa pinaka-konkretong halimbawa is sa Ebanghelyo na ito ay para hindi na tayo mahirapan, ay ang Ebanghelyo na ipinakita doon si Lazarus at ang mayaman. Di ba? So yun na lang yung tignan natin na ito yung sinasabi ng Panginoon. So, dito sa sanlibutan, ang pamantayan ng kasiyahan ay kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay mapera. Pero kung titingnan natin ang tunay na sitwasyon, maraming mga mayayaman na hindi rin naman masaya, di ba? Mga sikat na mga mayayaman hindi rin masaya. Kahit yung founder ng Apple, di ba? Namatay siya, si Michael Jackson, si Marilyn Monroe. Di ba? Si Marilyn Monroe, nagpakamatay siya, sabi niya, my life is empty. Sabi nung kaibigan ni Michael Jackson, sabi niya, he's not happy. So, yun.
Hindi sila nakakapamuhay ng normal. Hindi sila pumunta sila ng mall, pinagkakahuluhan sila. So, kahit saan. So, hindi nila ma-enjoy yung normal nilang buhay. Gaya nga ang ebanghelyo nito, ang konkretong halimbawa nito mga kapatid, is yung sa Luke chapter 16. Yung si Lazarus, yung mayaman at saka sa Lazarus, di ba? Dito sa sa Luke chapter 16 verses 19 to 31. So pinatunayan dito sa parabola na ito ay yes, maybe you are now loving, maybe you are now happy today, pero time will come, you will grieve. Diba? Time will come, you will grieve. Yung mga nalulungkot ngayon, yung mga nahahapis na ngayon, kung ang pagtitiwala mo ay inilalagak mo sa Panginoon, yung sinasabi na, di ba, may kasabihan tayo na, akin ang huling halakhak. Di ba? May merong ganun, di ba? Akin ang huling halakhak. So, kung babasahin natin mga kapatid, itong halimbawa, itong konkretong halimbawa ng sinasabi ng Luke chapter 6, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. So, ang nangyayari ngayon is, kung sa tingin mo sa buhay mo ay nangyayari ngayon ay kabaliktaran sa malungkot ka, ito yung mahirap ka, grabe yung mga pagsubok sa buhay mo. Pero nagtitiwala ka sa Diyos, ay pagdating ng araw, anong sabi dito na itong mga mayayaman ay siyang magiging malungkot pagdating ng araw. Ito na yung parabasahin niyo po yung parable ng Luke chapter 6 verses Luke chapter 16 verses 19 to 31. So diba, si Lazarus, biro mo, namumulot lang, andun lang, namatay siya dahil andun sa dinidilaan ng aso yung kanyang mga sugat. Then later on, ipinakita sa dalawa na ang mahirap ay nasa bosom of Abraham at ang mayaman ay nasa Hades, ay naghihirap. So, yun mga kapatid. So, yun yung paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Pero, dapat, kahit sabihin mong mahirap ka, pero dapat ang pagtitiwala mo ay sa Panginoon. Hindi na mahirap ka na nga, pero hindi ka pa nagtitiwala sa Panginoon. Dapat ganoon mga kapatid. Ang pagtitiwala natin ay ilagak natin sa Panginoon. Sabi nga ng Jeremiah, ito yung paborito ko na part sa aklat ng Jeremiah, chapter 17, verse 7 and 8 mga kapatid. Siguro dito ako so bali, ilang araw din ako hindi nakapag-live. Ito sabi dito sa Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hopes in the Lord is like a tree planted beside the waters, that stretches out its roots to the stream. It fears not the heat when it comes. Its leaves stay green. In the year of drought it shows no distress, but still bears fruit. So, yun mga kapatid. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon is sapagkat para siyang punong kahoy daw na natanim sa tabi ng batisan. Dumating man ang unos, dumating man ang tag-init, ay itong puno na ito ay patuloy na ang kanyang dahon ay luntian at patuloy itong namumunga. So dapat tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at hindi natin pinagkakatiwalaan ang ating mga kayamanan, sapagkat kung ang kayamanan natin o ang
kung anong meron tayo ang pinagkakatiwalaan natin. Sinasabi dito sa Luke chapter 12, mga kapatid, ito yung paalaala din. Sabi dito sa Luke chapter 12 verse 16 to 20. Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." Yan, very familiar sa inyo itong mga linyahan na ito. But God said to him, "You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong?" So yan, mga kapatid. So, kung mayaman ka, hindi mo dapat pagtiwalaan ang iyong kayamanan. Katulad ng sinasambit yun sa parable na ito ng Panginoon. Sapagkat kapag kunin ang buhay mo, kapag mawala sa mundong ito, saan mapupunta yung pinaghihirapan mo? Saan mapupunta yung pinagpaguran mo? Dapat ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoon. Kasi katulad yun ang binanggit natin kanina sa Jeremiah 17 verse 7 and 8 na kapag ang pagtitiwala natin ay nasa Panginoon, dumating man ang unos sa ating buhay, ay para tayong puno, dumating man ang tag-init, para tayong puno na nakatanim sa tabi ng batisan, ang ating dahon ay luntian at patuloy tayong namumunga kahit sa panahon ng tag-init, sapagkat ang ugat natin ay nakakaabot doon sa tubig ng batis. So yun, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ngayon dito sa Luke chapter 6 verses 20 to 26 na there is a time na ngayon ay nalulungkot man tayo, time na tayo kapag patuloy ang ating pagtitiwala sa Panginoon is balang araw tayo naman ang magagalak, at yung mga tao na ang pinagkatiwalaan ay kayamanan lamang ay sila naman ang malulungkot. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and then see you again tomorrow kung loobin ng Panginoon. So that is by now. May God bless us all and keep us safe and sound, mga kapatid. Amen.